Nagkasundo ang Pilipinas at Amerika na palakasin panglalo ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya at depensa. Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang pakikipagpulong kay US President Barack Obama kaninang umaga. May report ang aming kasamang si Elena Luna, live. Salamat, Haji. Bukod sa pagiging host ng APEC Summit na nagaganap ngayon sa Pilipinas, naging abala rin si Pangulong Aquino sa mga bilateral meetings ngayong araw. Kaninang umaga, 8:30 ng umaga, ay ka-meeting ni Pangulong Aquino si US President Barack Obama at kanina sinabi ng leader ng Amerika na solid rock ang kanilang suporta sa defense ng Pilipinas. Nabigyang diin at higit pang pinagtibay ang pagiging magkaalyado ng Pilipinas at Amerika sa naganap na bilateral meeting ni na Pangulong Aquino at President Barack Obama. Pinasalamatan ni Pangulong Aquino ang suporta ng Amerika sa isinusulong ng Pilipinas na rule of law sa usapin ng West Philippine Sea. Inihayag ng Pangulo ng Amerika na dapat itigil na ang reclamation sa South China Sea. Kinilala rin ni Obama ang inisyatibo ng Pilipinas na idulog sa arbitral tribunal ang usapin laban sa China para sa ay paraang mapayapa at naaayon sa batas. Ayon kay President Obama, sinusuportahan nila ang adhikaing pairali ng international law. Bilang treaty ally, sinabi ni Obama na rock solid ang commitment ng Amerika sa defense ng Pilipinas. Pinagkalooban ng Amerika ang Pilipinas ng security assistance. Sa kanilang bilateral meeting, ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat dito, pati na rin sa suporta sa pagpapatayo ng National Coast Watch Center. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang tutulungan sa maritime security capability sa pamamagitan ng Southeast Asia Maritime Security Initiative. Sa ilalim nito, pagkakalooban ng Pilipinas ng $79 million sa loob ng 2 taon. We reaffirmed our treaty alliance, the strategic partnership and the historic friendship between our countries. I am confident that this firm foundation of broad cooperation and shared values will enable the Philippines and the United States to face the challenges of the present and those in the decades to come. Our Defense and Security Alliance commenced more than 60 years ago to this day. It remains a cornerstone of peace and stability in the Asia-Pacific. Sa naging joint press conference ng dalawang leader na itanong ang EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation ng Pilipinas at Amerika. Binigyang din ng Pangulo na makakatulong ito para maiangat ang kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng seguridad. Ayon kay Pangulong Aquino, ang Pilipinas ang isa sa pinakamatagal na kaalyado ng Amerika sa rehiyon at ang EDCA ang magiging daan para maibahagi ng Amerika sa Pilipinas ang pinakamodernong teknolohiya. Sinabi ni President Obama na makakatulong din ito sa pagpapabuti sa aspeto ng defense at humanitarian assistance ng Amerika sa Pilipinas. Batid ng leader ng Amerika na sumasa ilalim ang EDCA sa pagsusuri at deliberasyon ng Korte Suprema ng Pilipinas. Inihayag din niya ang kumpiyansa na maipapatupad pa din ang EDCA. With respect to the Enhanced Defense Cooperation Agreement, obviously the Philippines has to go through its process in the Supreme Court review. But we're confident that it's going to get done and we're going to be able to implement effectively the provisions and the ideas that have come forward during the course of these discussions. The broader point is that as a treaty ally, we have a rock-solid commitment to the defense of the Philippines. And part of our goal is to continue to help our treaty partners build up capacity to make sure that the architecture of both defense work but also humanitarian work and other important activities in the region are coordinated more effectively. And we think that the Enhanced Defense Cooperation Agreement is going to help us do that. Ang bilateral meeting sa US President ay sinundan naman ng pagpupulong kasama ang leader ng Australia. Dalawang kasunduan ang pinagtibay. Nilagdaan ni na Pangulong Aquino at Australian Prime Minister Malcolm Turnbull ang Comprehensive Partnership Agreement. Sinaksihan naman ng Pangulo at ng Prime Minister ang paglagda sa Memorandum of Understanding on Technical Vocational Education and Training. Sinabi ni Pangulong Aquino na sa kanilang pagpupulong na bigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa larangan ng politika,
defense and security, law enforcement at counter-terrorism. Kinilala ng Pangulo ang suporta ng Australia sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Kabilang na dito ang donasyong 2 landing craft heavy vessel para sa Philippine Navy. The Prime Minister and I committed to continue working closely towards more substantive and meaningful activities between the Armed Forces of the Philippines and the Australian Defence Force to build trust and confidence and enhance interoperability. In particular, I thank Prime Minister Turnbull for Australia's continuous support to the modernization of the Philippines' own forces, including the recent donation of 2 landing craft heavy vessels to the Philippine Navy. These are significant assets not only to our defense, but also and more importantly to our disaster response capabilities. One of these vessels, in fact, was used in our Navy's relief operations in the wake of Typhoon Kopu. Indeed, in disaster risk reduction and management, Australia has never failed to extend a helping hand to the Filipino people. Now we are working with one another to enhance the Philippines' DRRM capacities through the Resilience and Preparedness Towards Inclusive Development or RAPID program. Nagkaroon din, Haji, ng bilateral meeting si Pangulong Aquino kasama si South Korean President Park Geun-hye. Kasama sa kanilang pinag-usapan ang pagiging 4th largest shipbuilding country ng Pilipinas sa buong mundo at tinikayat ni Pangulong Aquino ang mga kumpanya mula Korea na mag-invest pa sa Pilipinas. Samantala, katatapos-tapos lamang ng bilateral meeting ni Pangulong Aquino kasama ang Prime Minister ng Russia at mamaya bandang alas 5 ng hapon ang bilateral meeting ng Pangulo kasama ang Prime Minister ng Canada. At yan ang ating balita mula dito sa IMC. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.